Kapayapaan po mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa sinasabi po ng mga ibang relihiyon na ang ating Panginoong Hesukristo at si Miguel Arcangel ay iisa lang daw, iisang persona. Ang mga talata po nilang ginagamit ay patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Sa bagay, hindi rin natin masisisi dahil sabi nila, iisa lang sila. Kaya kung ano po yung patutuo ng ating Panginoong Hesukristo, ayun na rin ang patutuo talaga dahil iisa lang daw po sila. Ang kanilang katwiran po na ikinoneksyon nila si Miguel sa ating Panginoong Hesukristo dahil daw ang ibig sabihin ng Michael ay who is like that. Who is like that, kaya ikinabit na si Miguel sa ating Panginoong Hesukristo. Yan pong ating lilinawin ngayon kung ano po ang sinasabi po ng Biblia tungkol po dito. At atin pong umpisahan sa Daniel 10:1 patuloy. Nang 3 taon ni Ciro na hari sa Persya ay nahayag ang isang bagay kay Daniel na ang pangalay Beltsasar at ang bagay ay tunay. Sa makatuwid bagay, isang malaking pakikipagbaka at kanyang naunawa ang bagay at nagkaroon ng unawa tungkol sa pangitain. Nang mga araw na yaoy akong si Daniel ay nanangis na 3 buong sanglinggo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ang karne, ni alak man sa aking bibig, ni naglangis man ako hanggang sa natapos ang 3 buong sanglinggo. At nang 24 na araw ng unang buwan, palibhas ay ako'y nasa tabi ng malaking ilog na siyang Hidekel. Aking itiningin ang aking mga mata at tumanaw, at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino na ang mga balakang ay binigkisan ng taganas na ginto sa Uphaz. Ang kanyang katawan naman ay gaya ng berilo at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat at ang kanyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy at ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso at ang tinig ng kanyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. Parang marami pong tao yung nagsasalita. At akong si Daniel ang nakakitang mag-isa ng pangitaing yaon sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nakakita ng pangitain kundi sumaka nila ang isang di kawasang panginginig at sila'y nagsitakas upang magsikubli. Sa gayoy iniwan akong mag-isa at nakakita nitong dakilang pangitain at nawalan ako ng lakas sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. Gayunmay narinig ko ang tinig ng kanyang mga salita at nang aking marinig ang tinig ng kanyang mga salita, ako nga'y naggupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na ang aking mukha ay pasubsob. At narito, isang kamay ay humipo sa akin na nagtayo sa akin sa aking mga tuhod at sa mga palad ng aking mga kamay. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita ng aking sinasalita sa iyo at tumayo kang matuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. At nang kanyang masalita ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa at nagpakababa sa harap ng iyong Diyos. Ang iyong mga salita ay dininig at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe, dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon nakasama ng mga hari sa Persya. Ngayon naparito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa. At nang kanyang masalita sa akin, ang ayon sa mga salitang ito ay aking itinungo ang aking mukha sa lupa at ako'y napipi. At narito, isang gaya ng kahawig ng mga anak ng mga tao ay humipo ng aking mga labi. Nang magkagayoy ibinuka ko ang aking bibig at ako'y nagsalita at nagsabi sa kanya na tumayo sa harap ko. O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan at hindi na nanatili sa akin ang lakas sapagkat paanong makikipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kong ito sapagkat tungkol sa akin ay biglang nawalan ako ng lakas ni may naiwan mang hininga sa akin. Nang magkagayoy hinipo uli ako roon ng isa na kamukha ng tao at kanyang pinalakas ako
At kanyang sinabi, "O taong minamahal na mainam, huwag kang matakot. Kapayapaan ang sumaiyo. Magpakalakas ka. Oo, magpakalakas ka." At nang siya ay magsalita sa akin, ako'y lumakas at nagsabi, "Magsalita ang aking Panginoon, sapagkat iyong pinalakas ako." Nang magkagayo sinabi niya, "Talastas mo baga kung bakit ako'y naparito sa iyo? At ngayon babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Persya. At pagka ako'y lumabas, narito ang prinsipe sa Gresya ay darating. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan, at walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe." Napakalinaw po ang sinasabi po ni Daniel na iyong lalaking nakita niya sa pangitain na may matang parang ningas ng apoy at ang kanyang mga paa parang tansong pinakintab ay iba po kaysa kay Miguel. Alalahanin po natin na sinabi si Miguel ay katulong niya. Pagkaiba po sila. Ngayon po atin pong tatanungin kung sino pa po ang mas mataas po sa kanila. Ang Diyos na lamang po ang mas mataas po sa kanila. At kung naniniwala po tayo sa Biblia, hindi po pwedeng ang Diyos ang nakita ni Daniel sa kanyang pangitain. Dahil po sa sinasabi po ni Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia. Ang Diyos po kahit anino ng pag-iiba ay wala po siya. Kaya hindi po pwede na yung lalaking nakita ni Daniel ang ating Panginoong Diyos po. Iyon po ang ating pong saliksikin kung sino po itong sinasabi po ng pangitain ni Daniel na lalaking mata parang ningas ng apoy at ang kanyang paa parang tansong pinakintab. Pupunta po tayo sa Apokalipsis 1:12. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng nyebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya ay aking makita ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at Hades." Lalahanin po natin na ito pong ang mata nagniningas na parang apoy at ang kanyang paa parang pinakintab na tanso ay iba po kay si Miguel. Ito po katulong niya si Miguel. Sabi niya, "Ako ang una at ang huli. Ako'y nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman." At sino po ba ang namatay at nabuhay? Ang ating Panginoong Jesucristo po. Ating pong patunayan kung sino po. Laking ang mata parang ningas ng apoy at ang paa parang tansong binuli. Apokalipsis 2:18. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Napakaliwanag po, diretsyong-diretso po ang sinasabi po na ang anak ng Diyos, yun po ang lalaking nakita ni Daniel sa kanyang pangitain. Kaya po tayo po ay mag-ingat ng mga naririnig po natin. Hindi po lahat ng mga relihiyon ay nagsasabi po ng sinasabi ng Biblia. Marami pong relihiyon ngayon. Kung napapansin po natin, ang Biblia na ang sumusunod sa kanila, hindi na po Biblia ang sinusunod nila. Sabi nga po ng Biblia, kung tinatanggap natin ng patotoo ng mga tao, lalong mas dakila po ang patotoo ng Diyos. Dahil po ang patotoo ng Diyos, papatotoo po sa kanyang anak. Ang prinsipyo po ng Biblia ay hindi po pwedeng magkabangga-bangga. Dahil kung magkabangga-bangga po ang talata po ng Biblia, hindi na po pwedeng paniwalaan. Kung tayo po ay naniniwala po sa Biblia, hindi po pwedeng maging anghel ang ating Panginoong Jesucristo. Hebreo 1:5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak."
paano po natin pag-iisahin si Miguel Arcangel sa ating Panginoong Hesukristo? Si Miguel ay anghel po. Napakaliwanag po ng sinasabi ng Biblia na kanino nga sa mga anghel. Sinabi niya kailanman. Hindi po anghel ang ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo. Ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Tayo po ay magbasa po ng Biblia mga kapatid para po hindi po tayo mailigaw ni numan. At hanggang dito na lamang po ako. Sana po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan-kailan pa man. God bless po.